mo iyakin. Hello, ako nga pala si Mas Clara at ikukwento ko nga pala kung bakit ako umiyak sa mismong araw ng prom. Minsan kapag nakaupo ako at walang ginagawa, napapa-flashback na lang yung utak ko sa mga bagay na gusto kong kalimutan. Leave me alone! I'm not open-minded! Bakit ba natin nakakalimutan yung mga nireview natin para sa school pero hindi natin nakakalimutan yung mga nakakahiyang bagay na nangyari sa atin? You tell me. Lumalayo ka na ata sa topic? Ay, eto na nga. Ito yung isa sa mga hindi ko makalimutan. Yung pangalawang prom na napuntahan ko nung nag-aaral pa ako. Fast forward sa venue. The classic basketball court venue. Andun na sila, nagsasayawan, nagkukwentuhan. Pre, may napanood ako sa TikTok kung paano tayo magiging successful. Paano naman? Sabi ni Ichan, mag-iliga. Yung iba, kumakain. Tapos, isa rin ako sa mga naghahanap lang ng attendance. Walang hiya. Attendance lang pinuntahan ko dito, nasabugan pa. Uy, Marquez, nakita mo ba yung attendance? Uy, Larzo, alam mo ba kung bakit tinawag itong JS Prom? Bakit? Kasi, yung pagkain natin dito, juice at sandwich lang. Corny. Asan na nga yung attendance? Nasa likod na kay Bantag. Bantag yung attendance? Ay, ayun, kapapasa ko lang kay Borhe. Ini, mini, mini mo? Anong kakainin ko dito? Borhe. Huh? Ano ba yung eyeliner mo? Ang kapal? Lo, oo eh. Baka nakalimutan mong prom to, hindi Halloween. Baka nakalimutan mo ring prom to, hindi buffet na eat all you can. Lo, may ambag tayo dito no? Oo na. Asan na nga ba kasi yung attendance? Kanina pa ako naghahanap dito. Yun lang. Hindi ko na alam kung kanino ko pinasa. Anak ng tokwa. Nasaan na yung attendance? Hoy, Larzo. Ha? Ikaw na lang wala sa attendance Pwede ka ba nag-attendance? Kanina ko pa. Kalma. Yung eyeliner mo. Oo na, mag-attendance na po ako, Mr. President. Tapos nung oras ng party dance kung saan lahat ay pwedeng sumayaw sa dance floor as a group, nakasalubong ko yung kaibigan ko na taga-kabilang section. Tinanong niya kung sinayaw na ba ako nung crush ko. Balik kasi yung crush ko, girl bestie ni crush, at yung kaibigan ko ay magkakaklase sa ibang section. Kilala naman namin ng isa't isa kasi kaklasit ko rin sila nung nakaraang school year. Eto, para hindi tayo magkalituan, si Eileen yung BFF ko, si crush ay si Marco, at si girl bestie ni Marco ay si Myla. Ayan. Tapos, eto na. Sabi ko kay Eileen, hindi ako siniyaw ni Marco at hindi ko rin naman siya nakita sa dami ng tao ba naman sa court. At saka, para sa akin, okay lang. It's not a big deal. Hindi rin naman talaga ako nag-expect at wala naman talaga sa isip ko si Marco nung mga oras na yun. Kasi ang nasa isip ko ay umuwi. Ubus na kasi ang social battery ni auntie mo. Pero, itong malupit. Auntie mong makulit. Itong si Eileen, never give up, never back down ang atake ni auntie mo na hindi man lang ako inabisuhan kung anong gagawin niya. So ayun, pinatugtog na yung kantang Huling Sayaw. Sinyalis na yun na patapos na yung prom at nakaupo ako sa upuan kasama ng mga classmate ko na naghahanda na rin para umuwi. At maya-maya may tumawag sa akin sa gilid, sa may bandang pasilyo. Clara! Psst! Clara! Psst! Psst! Tapos paglingon ko, Ante! Oh my goodness, garapon. Yung tatlo nakatayo sa pinakadulong line of chair ko. Pero yung pagitan nun is mga siguro 4 lang na classmates ko. Tapos ako na. Kaya kitang-kita ko yung mukha ni Marco parang nasa gunpoint. Grabe talaga nakakahiya ng mga time na yun. Tapos sa madaling salita, halata naman na pinilit nila siya na puntahan ako para sa last dance. Kaya medyo napailing ako para sabihin na hindi okay lang kahit hindi na. Ayaw naman niya. Teka lang, ito naman. Ayaw niya nga eh. Uy, Clara, halika na. Naghihintay si Marco. Hindi, okay lang. Hindi na, please. Hanggang sa patapos na yung kanta, kaya narinig ko na pinapakiusapan ni Myla si Marco na maghintay kasi inulit nung DJ yung kanta na Huling Sayaw. So, nung tumugtog ulit yun, hindi ko na narinig yung sinasabi ng ibang mga kaklase ko pero ramdam ko yung matinding pressure.
Pressure? Charot. Pero yung tipo na ako yung nahihiya para kay Marco noong mga oras na yun. Kasi pinilit lang naman talaga siya ni Aileen at saka ni Myla para puntahan ako. Kaya nga baka mamaya sinusumpa na pala ako ni Marco sa utak, di ba? Tapos, kaka-overthink ng sitwasyon. Ayun, bigla na lang akong naiyak. Oh my gosh! Embarrassing! Hays. Pero hindi naman ako yung humahagulgol. Yung tipong luha lang pero false. Meaning, medyo luhang-luha talaga. Siguro dahil overwhelming. Siguro dahil alam kong pinilit lang nila si Marco. Siguro dahil pakiramdam ko napahiya ko siya. Well, bagay na ayoko kasi ayoko talagang may napapahiyang ibang tao nang dahil lang sa akin. Kaya rin siguro nakadagdag yun kung bakit ako naiyak. Hoy, te, bakit ka umiiyak? Hindi ko rin alam. Yung eyeliner mo, te! Huh? Pinipilit ko naman talagang huwag umiyak sa abot ng makakaya ko kasi yung eyeliner ko talaga medyo nagbi-mix na dun sa luha ko. Kaya, oh grabe, ang pangit ko na nga, papangit pa lalo, diba? Paglingon ko, andun pa sila. Ito naman si Marco, inabot niya pa talaga yung kamay niya sa akin. Tapos, tumingin ka sa aking mga mata at hindi wala. Hindi ko tinanggap. Ang tanga, diba? Oo, hindi ko tinanggap kasi naluluha pa rin ako. Tsaka alam ko naman na napipilitan siya. Well, hindi ko naman alam kung dahil din ba sa awa, kaya niya ginawa na i-lend yung hand niya. Pero, yun nga, hindi ko pa rin tinanggap. Tsaka sa utak ko kasi nung mga oras na yun, ayaw kong gawin ng isang tao yung bagay na hindi nila gusto. At gaya ng sabi ko, ayaw ko may napapayan ng dahil lang sa akin. Pero alam mo, pagkatapos ng mga nangyaring yun, na-realize ko rin na napahiya ko pa rin siya kahit na hindi naman yun yung gusto kong mangyari. Ano ka ba? Bakit ka ba kasi umiyak? Bakit di mo na lang kasi tinanggap yung kamay niya? Gumawa ka pa ng eksena. Ayan tuloy, pinahiya mo lang siya sa harap ng maraming tao. Kaya ayun, pag uwi ko, nag-online ako, chinat ko siya, humingi ako ng pasensya, at sabi rin naman niya, okay lang lahat. Pero kahit sinabi niya yon, umiiwas pa rin ako sa kanya ng bonggang-bongga kasi syempre nahihiya pa rin ako. Tsaka buti na nga lang malapit na yung bakasyon nun kaya hindi ako masyadong nahirapan. At yan na nga ang kwentong second prom night ko. At sa susunod na kwento ulit, ang daming at. Well, anyways, this is Mas Clara. And I'll see you again next time. Humabol pa yung aso. Bye-bye!